Isang araw sa Chicago, pumasok ang assassin na si Mr. X sa isang opisina kung saan may mga construction workers sa tapat dito. Natakot yung attendant pero sabi ni Mr. X ay di siya ang target kung di itatanong niya lang kung sino ang gumawa sa bala na pinatipan niya. Pero bago pa makasagot yung attendant ay may bumaril dito na nagwala dun sa mga construction worker. Agad tumakbo si Mr. X palabas pero hindi para tumakas. Kung di kumuwelan siya ng buwelo matapos ay tumakbo siya ng hubod ang bilis at tumalon siya patungo sa kabilang building upang patayin yung mga assassin at tila mayroon siyang tataibang tatayahan. Pero na maubos niya na yung mga assassin ay nakatanggap siya ng tawag sa isang cellphone at lumalabas na trap lang pala ito. Dahil doon din ay may bailang tumama sa kanya na nagmula naman sa napakalayong lugar na pinaputok pala ni Cross. Samantala, pinakitan nagising si Wesley kasama ang girlfriend niya dahil sa ingay ng dumaang train. Tila nahihirita at nagtitiis na lang ang girlfriend niya sa kanya pero nagpatuloy lang sa pagtulog si Wesley. Isang simpleng tao lang si Wesley. Namumupahan sa panit na bahay, pinagtatak sila ng girlfriend kung saan karelasyon nito ang best friend niyan si Barry. Nagtatrabaho siya sa opisina bilang accountant at nagtitiis sa boss niyan si Janice na araw-araw siyang pinapagalitan at pinag-iinitan kung saan ito ang nagpapalala sa sakit niyang panic attack kaya kailangan niyang uminom ng gamot sa tuwing na-stress siya. Isang araw habang bumibili siya ng gamot ay nakasabay niya si Barry, pero naiwanan pa lang wallet ni Barry habang inaas nito yung girlfriend ni Wesley kaya si Wesley ang nagbayad sa pinamili niya. Alam naman ni Wesley na inaas ni Barry ang girlfriend niya pero wala siyang ginagawa tungkol dito. Makalipas ang ilang araw ay napagdiskitahan na naman siya ni Janice kaya muli na namang humatate ang panic attack niya. Pero ubos na pala ang gamot niya at dito na magsisimulang magbago ang buhay niya. Dahil habang bumibili siya ng gamot ay napansin niya nakatingin sa kanya si Cross. At paglingon niya ay katabi niya na si Fox. Ani Fox ay kilala niya daw ang tatay ni Wesley na umiwan sa kanya isang linggo pa lang mula nang ipanganak siya. Pero naantala ang pag-uusap nila nang hinawi siya ni Fox at pinarin nito si Cross na gumanti rin ng putok. High-tech ang gamit armas ni Fox pero di pa rin siya umubra kay Cross dahil nakikita pala sila nito mula sa mga salamin kaya pinarin ni Fox ang mga ito upang mabasag. At sa sandaling yun ay pinilit naman tumakas ni Wesley at pinasabog naman ni Fox yung mga shilling kaya nagkaroon ng pagkakataon si Wesley upang makalabas. Pero hinabol pa rin siya ni Cross gamit ang isang trap at sumunod din si Fox sa kanila. At nasasagasaan na ni Cross si Wesley ay gumamit ang matinding freak si Fox upang sagipin siya. Patuloy silang hinabol ni Cross habang nagtataka naman si Wesley kung ano nangyayari. Ani Wesley ay isa lang siya matakot at kaya di siya makaisip ng dahilan kung bakit siya naiipit sa pagitan ng dalawang assassin. Patuloy silang nagabulan at nagpalitan ng putok si Pops at Cross. At kaya din pala magpaliko ng bala ni Cross. At matapos ang ilang malupit na tricks at pambihirang husay sa pagmamaneho ni Pops ay tuluyan na rin nilang natakasan si Cross pero wala na si Cross nang harangin siya ng mga pulis. Nang magising si Wesley ay nasa ibang lugar na siya. Nakilala niya doon si repairman, si butcher, si blacksmith at nandoon din si Fox. At nagpakilala rin sa kanya si Sloan kung saan binigyan siya nito ng baril at pinilit ay pabarin sa kanya yung pakpak ng mga langaw sa basurahan. Ani Wesley ay imposible yung gusto ni Sloan pero wala naman siyang pagpipilian. Kaya nag-concentrate siya at matapos niya magpaputok ay umupo siya dahil umatake na naman ang panic attack niya. Pero nagulat siya nang ipakita ni Sloan at tinamaan niya na yung pakpak ng mga langaw. Ani Sloan ay di daw panic attack ang nararamdaman ni Wesley kundi mas mabilis sa pantaraniwang tao ang kibok ng puso niya kaya mas mabilis siyang magbiyat at makakita pesa sa pantaraniwang tao. Ilan man daw ang mga tao may ginang katayahan at isa na daw doon si Wesley at ang tatay niyan si Mr. X na pinatay ni Cross na balak din siyang patayin kanina. Kasapi ang tatay niya sa grupo nila kaya inanyayahan din siya ni Sloan na sumali. Pero di naniniwala si Wesley kaya tinutukan niya ng baril si Sloan matapos ay agad siyang pumalis habang nakatingin lang silang lahat sa kanya. Nang magising si Wesley ay nasa bahay na siya at inafailan niyang panaginip lang ang lahat. Pero nahulog yung baril mula sa bulsa niya kaya tinago niya to sa toilet bowl fan. Hindi lang yun, dahil ang mag-check siya ng ATM niya ay meron na 3.6 million. Kaya pagpasok niya sa trabaho ay good vibes siya. Kahit si Barry ay nagulat at nagtaka sa kanya dahil tila maaliwalas ang dating ni Wesley. Maya-maya pa ay dumating si Janice at muli na naman siyang pinaginitan at tinaktakan nito. Pero iba na sa pagkakataon na to dahil sinigawan niya na at sinagot si Janice kaya nagulat ang buong departamento nila sa ginawa ni Wesley. Tila natuwa ang lahat pati si Barry. Pero nang sasalubungin niya si Wesley para batiin, pinalo siya ng keyboard ni Wesley. Ngayon, nakahinga na ng maluwag si Wesley at nagawa niya na ang matagal niya ng gustong gawin. At doon din sinundo siya ni Fox upang dalhin sa hideout ang grupo nila. Isa itong pagawaan ng mga tela na tila may mga simpleng empleyado lamang. Maraming katanungan si Wesley kay Sloan at nang tanungin siya ni Sloan kung handa na ba siyang malaman ang sagot sa mga tanong niya ay mabilis siyang sumagot ng oo.
Kaya una, sinama siya ni Repairman sa isang kwarto at nandun din si Fox. Tinali siya ni Repairman sa upuan at tinanong siya kung bakit siya nandun. Pero nang mali ang sagot niya ay sinuntok siya nito. Nang magising siya ay nandun na siya kay Butcher. Tinapot siya nito at pinakitaan ng itak habang nanonood lang sa kanila si Fox. Matapos ay binigay sa kanya yung itak at tinutos ni Butcher na atakihin siya ni Wesley habang si Fox naman ay kumatain lang. Pero nang humatate na si Wesley ay mabilis tumnaagaw ni Butcher at hiniwa siya nito at sinaksak pa nito ang kamay niya. Nang magising si Wesley ay nasa recovery room na siya kung saan mabilis tumagaling ang anumang pinsala at si Exterminator ang nananasiwa dito. Kinabukasan, sinama naman siya ni Fox kay Gunsmith. Dito siya magpa-practice sa paggamit ng baril at pumanga si Wesley dahil mukhang totoo daw yung target nila. Pero nanlapitan to ni Wesley para usisain ay totoong tao pala talaga ito. Kinabukasan ay muli siya tong bumalik. Pinabarin sa kanya yung target na may nakaharang na karne. Ani Wesley ay imposible daw dahil may nakaharang pero noon din ay dumating doon si Sloan. Binaril ni Sloan yung target at pinaliko niya yung bala kaya tinamaan niya yung target. Kaya laking gulat ni Wesley sa nasaksihan niya. Lumipas ang ilang araw, napatay na naman ni Cross ang isang miyembro nila pero wala silang magawa dahil ani Sloan ay si Wesley lang daw ang makakalapit kay Cross. Kaya muli nilang sinanay si Wesley. Pinahuli ni Fox sa kanya yung textile shuttle. Pero napakabilis nito kaya nag-aalaman si Wesley na hulihin to. At nang sinubukan niya ni Wesley ay tinamaan ito ang kamay niya kaya agad siyang galit na umalis. Habang nasa recovery room si Wesley ay pinakita sa kanya ni Terminator ang isang daga na may bomba sa katawan at peanut butter. Tapos ay nilagay niya ito sa malayo at makalipas ang ilang segundo ay sumabog to ng malakas at lalo daw mas malakas kung mas maraming daga. Pero sabi ni Wesley ay kalokohan daw ang lugar na yon pero di niya alam na nandun din pala si Fox. Kaya agad siya nitong pinapunta kay Repairman. Pagdating doon ay agad siyang binanatan ni Fox. Muli siya nitong tinanong habang binabanatan kung bakit siya nandun hanggang sa inuntog pa nito ang ulo niya sa bakal. Pero nang sinagot din di niya alam kung sino ba talaga siya ay biglang tumigil si Fox sa pagbanat sa kanya. Sinama siya ni Sloan sa isang kwarto kung saan ito daw ang kwarto ng ama niya. Si Cross daw at ang ama niya ay parehong member ng grupo nila na ang tawag ay The Fraternity. Si Cross at ang ama niya ang pinakamagagaling pero nag-traidor daw si Cross at pinatay niya ang ama ni Wesley. Kaya upang maipagiganti ang ama ay kailangan daw magsanay ni Wesley. Kaya mula noon ay kusang loob na siya nagsanay. Mabilis din siya natutong bumaril at bumasinta. Nalabanan niya na rin at tatalo si Repairman at tagawaan niya na rin hiwaan si Butcher. At tagumpay niya na rin nakuha yung textile shuttle. Kaso, di niya pa rin kaya magpaliko ng bala kahit anong practice ang gawin niya. Kaya kinabukasan, habang nagpa-practice siya, ay nakaisip ng paraan sina Fox. Siya ang pumalit na humarang doon sa target. Noong una ay ayaw ni Wesley dahil baka daw tamaan niya si Fox pero nang makumbinsi siya ni Sloan ay sinubukan niya. At sa wakas, ay nagawa niya na mapaliko yung bala. Dahil dito ay natuwa si Sloan, kaya sinama siya ni Sloan sa pinagmumulan ng trabaho nila. Ang mga tela pala na ginagawa nila ay di lang basta tela. Dahil kapag pala sinilip sa microscope, ay may natatago palang secret binary code sa bawat hibla ng mga tela nito. At ang mga binary code na ito ay ang pangalan ng mga target na papatayin nila. At pinaniniwalaan nilang galing to sa kapalaran. Ngayon ay binigyan na si Wesley ng una niyang misyon. Pumunta na sila ni Fox sa target upang barilin to sa bintana mula sa umaandar na train. Pero nang sandaling babarilin niya na yung target, ay di nagawa magpaputok ni Wesley. Paliwanag ni Wesley ay di niya naman kilala yung target, di niya alam kung masama o mabuting tao ba to, at kung masama man to ay mayroong batas para panagutin to. Pero matapos ang ilang kwento mula sa sariling karanasan sa nakaraan ay tuluyan min siyang nakumbinsi ni Fox. Dahil dito ay nabuo na ang pasya ni Wesley na tuluyan na nantapusin yung target niya. Muli siyang binigyan ng pangalawang misyon ni Sloan, kung saan kailangan niya namang tapusin ang isang big-time na kriminal. At kahit pa bulletproof ang bintana ng sinasakyan nito ay mabilis na nakaisip ng paraan si Wesley kung saan nagtulungan sila ni Fox. Sinalubong siya ni Fox at gumawa sila ng tricks upang mapatamaan to ni Wesley mula sa sunroof. At matagumpay na natapos ni Wesley ang misyong ito. Tapos ay umuwi siya sa bahay niya kung saan naabutan niya pa dun si Barry. Narinig ni Fox ang pang-iinsulto ng girlfriend niya kaya matapos na kunin yung baril niyang tinago ay biglang pumasok si Fox upang halikan siya. Kaya na yun ay nakaganti na si Wesley sa girlfriend niya. Pero nang lumabas siya upang mag-isip-isip ay napansin niya nandun rin si Cross. Sa halip ng barilin siya ay mabilis na tumakbo si Cross at hinabon niya naman to hanggang sa makarating sila sa isang abandonadong gusali. Hinabon niya si Cross hanggang sa loob pero bakit tila nagpapahabol talaga to sa kanya? Maya-maya ay may gumalaw sa likuran niya. Pero nang barilin niya ay si Exterminator pala to.
Tapos ay nagpaputok si Cross at tinamaan niya naman sa balikat si Wesley. Kaya na magising siya ay nasa recovery room na siya, habang sinusubukan naman iligtas ni na Fox si Exterminator pero tuluyan pa rin itong binawian ng buhay. Nabunot naman ni Leslie yung bala ni Cross na naiwan sa balikat niya kaya natuklasan niya kung sino ang gumawa nito. At ito ay nasa lugar kung saan nagbula ang fraternity. Pinilit ni Wesley si Sloan na payagan siyang pumunta doon at sa kalaunan ay pumayag na rin si Sloan. Pero pag-alis ni Wesley ay binigay ni Sloan kay Pops ang target niya at si Wesley. Agad nakarating si Wesley sa Moravia kung nasaan yung gumawa ng bala ni Cross. Pero nang makita nito si Wesley ay agad tumumalis. Hinabol to ni Wesley pero natutukan siya nito ng baril pero buti na lang ay dumating doon si Fox. Pinakita ni Wesley yung bala at tinanong niya kung saan nagtatago si Cross. Pero di daw alam ni Pequarski pero pwede daw siya mag-set ng meeting kay Cross. Nagabang sila sa isang train station kung saan magkikita si Pequarski at Cross habang sina Wesley naman ay nasa loob ng locker. Pero bigla na lang ay tumakbo si Pequarski. Pero habang hinahabol siya ni na Wesley at Fox ay napansin ni Wesley si Cross sa loob ng train kaya agad siyang huminto upang balikan si Cross. Pumasok si Wesley sa loob ng train habang si Fox naman ay naiwan sa station. Nireport naman ni Pequarski kay Cross na nandun na si Wesley sa loob. Kumuha ng kotse si Fox upang habulin yung train habang hinahanap naman ni Wesley si Cross. Pero ang nakapagtataka ay di pinapatay ni Cross si Wesley kung di dumedepensa lang siya at sabi niya kay Wesley ay may sasabihin daw siya. Pero ayaw talagang magpapigil ni Wesley. Pinatalo ni Fox yung kotse sa gitna nila kaya nagkaroon ng deprensya yung gulong ng train at di nagtagal ay nasira to sa gitna ng tulay. Nahulog yung train kasama silang tatlo at tambabangsat na ang bahagi kung nasaan si Wesley ay nahawakan siya ni Cross upang sagipin. Pero dahil sa galit ay binarin niya pa rin si Cross. Tuluyan nahulog yung bahagi na nandun sila pero buti na lang ay sumabit to sa gitna ng bangin. At dito ay nalaman na ni Wesley ang katotohanan. Ani Cross ay siya daw ang totoong ama niya. Kaya nabigla si Wesley sa narinig niya at doon din ay binawian na ng buhay si Cross. Pero noon din ay nagpakita si Fox upang tapusin ang misyon niya ang patayin si Wesley at kinumpirman niya rin na totoo ang sinabi ni Cross. At nang tatapusin niya na si Wesley ay binasag ni Wesley yung salamin na kinalalagyan niya kaya nahulog silang dalawa ni Cross sa tubig. Nang magising siya ay nasa isang kwarto na siya kung saan katapat pala nito ay ang bahay niya. Pinaliwanag sa kanya ni Pequarski na dun pala nakatira ang ama niyang si Cross upang bantayan siya. Di rin pala siya nito bala patayin kung di gusto lang siya nitong iwalay sa fraternity dahil ayaw niya matulad ang buhay ni Wesley sa buhay niya. Ginamit lang siya ni na Sloan dahil tanin siya lang ang hindi papatayin ni Cross. At sinadya din ni Cross na mag-iwan ng traceable bullet sa balikat ni Wesley upang makausap siya. Kaya na yun ay nakukonsensya si Wesley dahil siya mismo ang kumitil sa buhay ng sarili niya nama. Pinakita rin ni Pequarski ang isang tela na may binary code at ang kinenberto ni Wesley ay lumabas ang pangalan ni Sloan. Lumabas pala ang pangalan ni Sloan bilang target kaya pinipeke niya ang mga tela upang gawing target ang sino mang gusto niya. Kaya umalis si Cross sa grupo nang malaman niya to. Kaya pa siya si Wesley na tapusin ang misyon ni Cross ang buwagin ng grupo ni Sloan. Nakita niya sa mga gamit ni Cross ang plano dun sa mga taga na sumasabog kaya nagkaroon siya ng ideya. Agad siyang bumili ng mga gagamiting materyales kabilang naroon ng peanut butter. Tapos ay pumunta siya sa tambakan upang kumuha ng mga taga na pinasok niya sa garbage truck. Kinabukasan ay pumunta siya sa hideout ni na Sloan. Inatras niya yung garbage truck at pinasok niya yung likod nito sa loob ng gate. Pinaputukan siya ng mga tao ni Sloan habang si Sloan naman ay nafatingin lang sa bintana. Nahirapan man ay binuksan niya yung likod ng truck upang pakawalan yung mga taga at mabilis na pumasok sa loob ng factory ang mga ito. Pumalat yung mga taga sa lahat ng parte ng factory at nang dumating na ang tamang oras ay sabay-sabay na sumabog sa loob ang mga ito. Kasabay sa pagsabog ng mga taga ay sumugod na rin si Wesley sa loob. Talagang naging mahusay na si Wesley at dahil sa kagustuhan niya may paggigantihan naman niyan si Cross ay natalo niya yung mga tao ni Sloan. Hanggang makarating siya sa isang bilog na kwarto kung saan naghihintay pala doon si na Fox. Nagpakita na rin doon si Sloan at ilabas naman ni Wesley yung code na nagsasabing target din si Sloan at pinipeke niya yung mga code. Kaya nagulat sila sa narinig nila. Umamin naman si Sloan na totoo daw yun. Pero pinakita niya rin ang mga papel na nagsasabing lahat pala sila ay target din at kaya niya daw pinipeke ang mga code ay upang iligtas sila. Matapos ay inutos si Sloan na patayin nila si Wesley matapos ay agad siyang umalis. Pero imbes na patayin si Wesley, pinaikot ni Pops yung bala niya sa buong kwarto kaya naubos ang lahat ng nandun sa loob hanggang sa umabot na rin yung bala pabalik sa kanya.
Dahil dito ay isa na rin siya sa namatay. Kaya dahil dito, hinabol ni Wesley si Sloan, pero sa kasawiang palad, di niya na ito inabutan. Makalipas ang ilang araw sa opisina na pinagtatrabahuhan ni Wesley, biglang dumating si Sloan upang tapusin siya. Pero nang babarili na siya ni Sloan di pala yun si Wesley kundi isa lang trap. Noon din may tumamambala kay Sloan. At katulad ng pagbaril ni Cross nanggaling win ito sa napakalayong lugar at ang nagpaputok naman ito si Wesley.